Ang unang bumungad kay Marina ay ang iyak ng isang sanggol, isang manipis, ngunit malakas na iyak na tila kayang bumasag sa salamin ng bintana kung saan humahampas ang malakas na ulan. Sinundan iyon ng isang halakhak, isang masayang halakhak ng isang lalaki, isang halakhak na kilalang kilala niya. Halakhak na dati ay para sa kanya lamang. Nakatayo si Marina sa malamig na pasilyo ng ospital, ang isang kamay ay nakahawak sa pabilog at matigas niyang tiyan, habang ang isa naman ay nanginginig na nakakapit sa malamig na doorknob ng pinto bilang 204. Amoy gamot at xiaoduji, ang hangin. Bawat pag-ihip ng aircon ay nagdadala ng kilabot sa kanyang mga buto, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Ang dahilan ay nasa loob ng kwartong iyon. Ang dahilan ng pagtatapos ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng natitirang lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pinilit niyang iangat ang kanyang mga paa na tila gawa sa tingga. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kabigatan ng kanyang sinapupunan, isang paalala ng buhay na dinadala niya at ng buhay na ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Isang marahang pagklik lang iyon, ngunit sa pandinig niya, kasing lakas iyon ng isang kulog. Bumukas ang pinto. Tila bumagal ang mundo ni Marina. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa eksenang nasa harap niya. Si Ramon, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Sa mga braso nito, maingat nitong karga ang isang sanggol na nababalot sa puting kumot. At sa kama, nakahiga ang isang babae, si Daniela Sarmiento, na may ngiti ng isang reyna na nakatingin sa kanyang hari at sa kanilang prinsipe. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang hindi siya kasali. Naramdaman niya ang kanilang mga mata na napunta sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ramon mula sa galak patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa pagkataranta. Si Daniela naman, isang munting ngisi ang sumilay sa mga labi bago ito nagpanggap na mahina at pagod. Walang sumigaw, walang nagsalita. Tanging ang iyak lamang ng sanggol at ang walang tigil na patak ng ulan sa labas ang maririnig. Naglakad si Marina papasok, ang bawat hakbang ay matatag at may dignidad. Hindi niya pinansin si Ramon na tila gustong magpaliwanag. Hindi niya pinansin si Daniela na nagmamasid sa bawat galaw niya. Dumiretso siya sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula sa kanyang daladalang bag, kinuha niya ang isang nakatuping papel. Dahan-dahan, maingat na inilapag niya yon sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng isang basket ng prutas. Annulment papers. Nakapirma na. Tumingin siya kay Ramon. Sa huling pagkakataon, diretso sa mga mata. Wala ng sakit. Wala ng luha. Tanging isang malamig na kawalan. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko. Iyon lang ang sinabi niya. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Buo at malinaw. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad siya palabas ng kwarto, palabas ng kanilang buhay nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang palayo ay isang pagpapalaya sa sarili. Ngunit paglabas niya ng ospital, paghampas ng malamig na hangin at ulan sa kanyang mukha, doon bumigay ang lahat. Doon bumagsak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Napasandal siya sa pader ng isang eskinita, hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog, kasabay ng pagbuhos ng ulan mula sa langit. Niyakap niya ang kanyang tiyan, sinusubukang protektahan ang nag-iisang kayamanan na natitira sa kanya. Anak ko, patawarin mo si Mama. Isang matalim na kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang puson na sinundan ng pagkahilo. Ang mga ilaw sa kalye ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumigay.
Bumagsak siya sa basang semento. Ang huli niyang nakita ay ang madilim na kalangitan at ang walang katapusang pagpatak ng ulan. At unti-unting nilamon ng dilim ang lahat. Hindi abala sa isip ni Mateo Vergara ang malakas na buhos ng ulan. Sanay na siyang mag-isip sa gitna ng anumang ingay, sa sigawan sa boardroom, sa pagbagsak ng stock market, o sa katahimikan ng kanyang mansyon na mas nakakabingi paminsan. Dahan-dahan lang, Mang Berto, sabi niya sa kanyang driver, ang mga mata ay nakapako pa rin sa liwanag ng kanyang tablet. Mga numero, mga report, mga problemang kailangan ng solusyon, ganito ang kanyang mundo. Opo, sir, sagot ng matandang driver. Biglang umigkas ang preno ng sasakyan. Napaangat ng tingin si Mateo. Isang bahid ng inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Anong problema? Sir, may babae po sa daan. Nanginginig na sabi ni Mang Berto. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng liwanag ng poste, isang anino ang nakahandusay. Isang babae, buntis, isang kislap ng kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Hindi awa, hindi pagkagulat. Isang bagay na mas komplikado. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng awtoridad. Sa St. Augustine's now. Ang St. Augustine's Medical Center ay pag-aari ng mga Vergara. Pagdating nila, isang team ng mga doktor at nurse ang agad na sumalubong sa kanila. Habang inaasikaso si Marina, si Mateo ay pumasok sa isang pribadong waiting lounge. Ang kanyang mukha ay kasing lamig pa rin ng hangin mula sa aircon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. Antonio, I need a full background check on a woman named Marina de la Cruz. Everything. I need it in 30 minutes. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalik niya sa bulsa ang telepono. Wala pang kalahating oras, pumasok si Antonio, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, may dalang isang manipis na folder. Sir, sabi nito. Iniabot ang folder. Marina de la Cruz, 28 years old, 9 months pregnant, walang pamilya o kamag-anak dito sa Maynila. Ang asawa, si Ramon de la Cruz, ay kasalukuyang nasa kabilang ospital. Nanganak po ang kabit nito ngayong gabi. Bawat salita ni Antonio ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isipan ni Mateo. Binuksan niya ang folder, mga litrato, mga dokumento. 9 na buwang buntis, mag-isa, walang-wala. Isang ideya, isang delikado, hindi kapani-paniwalang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang utak. Isang solusyon sa problema niya. Isang solusyon sa problema nito. Tumayo siya at lumapit sa salaming bintana na nakatanaw sa kwarto kung saan nagpapahinga si Marina. Nakita niya itong natutulog. Ang mukha ay payapa, ngunit may bakas ng pait. Isang imahe ng babasaging katatagan. Pagkalipas ng isang oras, nagising si Marina. Pumasok si Mateo sa loob ng kwarto. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Mr. Vergara? Mahinang tanong ni Marina. Sinusubukang bumangon. Mateo. Pagtatama niya. Ang boses ay kalmado. Umupo siya sa upuang katapat ng kama. I know your situation, Mrs. De La Cruz. Walang emosyon sa kanyang tono. Tila nagbabasa lang siya ng isang business report. Alam kong wala kang babalikan. Alam kong mag-isa mong palalakihin ang anak mo sa isang mundong hindi patas. Napayuko si Marina. Ang mga balikat ay nanginginig. I am offering you a solution, diretsong sabi ni Mateo. A way out. Napaangat ng tingin si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Pakasalan mo ako. Natahimik ang buong silid. Tanging ang marahang tunog ng mga makina ng ospital ang maririnig. Si Marina ay nakatitig lamang sa kanya. Tila hindi maintindihan ang mga salitang narinig. 1 taon pagpapatuloy ni Mateo, hindi inalintana ang pagkagulat sa mukha ng babae. Bibigyan kita ng apelyido ko. Bibigyan kita ng proteksyon, ng seguridad, at isang ligtas na kinabukasan para sa anak mo.
Hindi ka na muling mag-aalala sa pera o sa kahit na sino na gustong manakit sa'yo. Mula sa kanyang coat, inilabas niya ang isang makapal na sobre at inilapag iyon sa mesang nasa tabi ni Marina. Ito ang mga tuntunin, isang kontrata. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka nang umalis. Makakatanggap ka ng sapat na halaga para makapagsimula kayo ng anak mo ng bagong buhay malayo dito. Tinitigan ni Marina ang sobre, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Mateo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay nagtatanong. Ito ay isang kasunduan, Marina. Diin ni Mateo, ang kanyang mga mata ay seryoso at walang mababakas na kahit anong biro. Walang pag-ibig, walang emosyon, isang kasunduan lang. Nanginginig na tumingin si Marina sa lalaking nasa harapan niya. Isang estranghero na nag-aalok sa kanya ng isang buong mundo, kapalit ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit? Halos pabulong na tanong niya. Bakit ako? Tinitigan lang siya ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay malalim, isang karagatan ng mga lihim na hindi kayang sisirin ni Marina. Hindi siya sumagot. Ang mansyon ng mga Vergara ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na gawa sa malamig na marmol, matataas na salamin, at madilim na kahoy. Para kay Marina, pagpasok niya sa dambuhalang pintuan, para siyang pumasok sa isang maganda, ngunit walang kaluluwang hawla. Maligayang pagdating, Ma'am Marina. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, si Manang Elena, ang head housekeeper, ang sumalubong sa kanya. Ang ngiti nito ay magalang ngunit walang init. Sa likod nito ay nakahanay ang iba pang mga kasambahay. Lahat ay nakayuko. Tila mga sundalong naghihintay ng utos. Dinala siya ni Manang Elena sa kanyang magiging silid. Mas malaki pa yon sa buong apartment na tinitirhan nila noon ni Ramon. May sarili itong sala, banyo na may jacuzzi, at isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit at sapatos. Lahat ay nasa sukat niya. Lahat perpekto. Lahat nakahanda. Lahat ay malamig at impersonal. Ito po ang listahan ng mga alituntunin sa pamamahay, Ma'am. Sabi ni Manang Elena, iniabot sa kanya ang isang nakalamina na papel. At isang paalala lang po mula kay Sir Mateo. Ang west wing po ng mansyon ay off-limits. Tiningnan ni Marina ang pasilyo na tinutukoy nito. Mas madilim iyon kumpara sa ibang bahagi ng bahay at nagtatapos sa isang malaking pintuan na gawa sa matigas na kahoy. Isang pakiramdam ng hiwaga at pagkabahala ang biglang bumalot sa kanya. Ang unang hapunan nila ni Mateo ay naganap sa isang mahabang mesa na kayang pakainin ng 20 tao. Ngunit silang dalawa lang ang nandoon, magkalayo sa magkabilang dulo. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Si Mateo ay abala sa kanyang tablet. Ang mga mata ay hindi inaalis sa screen. Tila isa lang siyang kasangkapan sa bahay. Isang palamuti na walang silbi. Sinubukan ni Marina na magsalita. Masarap ang pagkain. Good, sagot ni Mateo. Hindi man lang nag-angat ng tingin at doon natapos ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos kumain, tumayo ito, nagpaalam ng formal at pumasok sa kanyang opisina. Naiwan si Marina sa malawak na dining hall. Mas ramdam ang pag-iisa kaysa noong nasa lansangan siya. Ngunit may mga pagkakataon, mga biglaang sandali, na nasisilip niya ang ibang bahagi ng pagkatao ni Mateo. Isang gabi, nagising si Marina dahil sa matinding pulikat sa kanyang binti. Hirap siyang tumayo para maglakad-lakad nang mabuksan niya ang pinto at nakita niya si Mateo sa pasilyo galing sa opisina nito. Nakita ni Mateo ang paghihirap sa mukha niya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Lumapit ito. Marahang inalalayan siyang maupo sa isang silya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang binti at sinimulang masahiin. Ang mga kamay nito, na dati inaakala niyang ginawa lang para pumirma ng mga tseke, ay naging magaspang ngunit maingat.
Alam na alam nito ang gagawin. Hindi nagsalita si Marina, hindi rin nagsalita si Mateo. Sa mga sandaling iyon, hindi sila CEO at ang kanyang asawa sa kontrata. Isa lang silang lalaki at isang babae sa dilim. Nang humupa ang sakit, tumayo ito na parang walang nangyari. "Magpahinga ka na," sabi nito, at tinalikuran na siya. Naiwan si Marina na tulala. Ang init ng mga kamay ni Mateo ay nananatili pa rin sa kanyang balat. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, narinig niya ang dalawang hardinero na nag-uusap sa di kalayuan. Hindi alam na naririnig niya sila. Kawawa naman si Sir. Halatang hindi pa rin nakaka-move on. Oo nga. At itong si Mama Marina, kamukhang-kamukha niya si Senyorita Isabela. Hindi ba? Senyorita Isabela, ang pangalan ay tumatak sa isip ni Marina. Paulit-ulit, sino si Isabela? Ang tanong na yon at ang alaala ng malamig na tingin ni Mateo ang nagtulak sa kanya isang gabi. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala patungo sa ipinagbabawal na lugar. Ang West Wing. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking pintuan na gawa sa kahoy. Ang buong paligid ay nababalot sa katahimikan. Ang pinto ay nakakandado, tulad ng inaasahan. Ngunit may isang bagay na pumipilit sa kanya, isang puwersang hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang isang matinding kuryosidad na may kasamang takot. Ano ang nasa loob? Anong sikreto ang itinatago ni Mateo sa likod ng pintong ito? Ang kanyang kamay, na bahagyang nanginginig, ay dahan-dahang humawak sa malamig, gintong doorknob. Nagising si Mateo Vergara mula sa parehong bangungot. Ang matinis na tunog ng kumakaskas na gulong sa basang kalsada, ang pagtilapon ng salamin, ang bigat ng hangin na nawawala sa kanyang mga baga, at ang boses. Ang huling boses na narinig niya bago siya nilamon ng dilim. Mateo. Napabalikwas siya ng bangon, ang dibdib ay humahampas, ang noo ay basa ng malamig na pawis. Ang katahimikan ng kanyang silid ay nakakabingi. Tumingin siya sa gilid ng kama. Bakante. Laging bakante. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Pinanood ang unti-unting pagsikat ng araw sa kanyang malawak na hardin. Ngunit ang nakikita ng kanyang mga mata ay hindi ang ganda ng umaga, kundi ang mga anino ng kahapon, ang anino ni Isabela. Mula nang dumating si Marina sa mansyon, lalong naging matingkad ang mga aninong iyon. Sa simula, ang pagpapakasal kay Marina ay isang purong desisyon sa negosyo. Kailangan niya ng asawa, isang ina, para sa magiging tagapagmana na hindi niya nagawang ibigay kay Isabela. Si Marina, sa kanyang desperadong sitwasyon, ay ang perpektong kandidato. Isang simpleng transaksyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang bagay. Hindi niya inaasahan ang tahimik na katatagan ni Marina. Ang paraan ng pagdadala nito sa sarili nang may dignidad sa kabila ng lahat. Ang liwanag sa mga mata nito kapag pinapanood nito ang paglubog ng araw mula sa hardin. Hinahamon nito ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang hapon, nakita niya si Marina na nakaupo sa may hardin. Hinahaplos ang malaking tiyan habang marahang kumakanta ng isang uyayi. Umupo siya sa di kalayuan, sa likod ng isang haligi, pinapanood ito. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kapayapaan. Ngunit kasunod ng kapayapaan ay ang pagkakasala. Ang bawat sandali ng gaan ng loob na nararamdaman niya kasama si Marina ay isang pagtataksil sa alaala ni Isabela. Kaya iniiwasan niya ito. Itinutulak niya ito palayo gamit ang kanyang panlalamig. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, naramdaman niyang may naglalakad sa labas. Tiningnan niya ang monitor ng security camera, si Marina, papunta sa kusina. Pinanood niya itong kumuha ng isang basong gatas. At pagkatapos, sa halip na bumalik sa silid nito, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso nang makita niyang huminto ito.
Huminto ito sa harap ng pinto ng West Wing. Napatayo si Mateo, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. "Huwag, Marina," pabulong niyang sabi sa screen. "Huwag mong buksan yan." Para sa kanya, ang silid na iyon ay hindi lang isang kwarto, isa iyong puntod, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pinanood niya ng may pag-aalala ang bawat galaw ni Marina. Nakita niya kung paano nito sinubukang pihitin ang doorknob. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang hindi ito bumukas. Ngunit ang kanyang kaluwagan ay agad na napalitan ng takot. Sa monitor, nakita niya si Marina na yumuko. May napansin ito sa ilalim ng isang paso ng halaman na nakalagay malapit sa pinto. Isang maliit na bagay na kumikinang. Ang spare key. Ang susi na inilagay doon ni Isabela para sa kanilang dalawa, para sa kanilang mga sikreto. Isang susi na kinalimutan na ni Mateo na nandoon pa pala. Nakita niya sa screen kung paano dahan-dahang pinulot ni Marina ang susi. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. At pagkatapos, nakita niya ang determinasyon. Itinapat nito ang susi sa keyhole. "Huwag!" hiningal ni Mateo. Pero huli na ang lahat. Sa monitor, nakita niyang dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang marahang pag-click ng seradura ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Huminga ng malalim si Marina bago marahang itinulak ang mabigat na pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi dilim, kundi isang malambot na liwanag mula sa gaserang nakabukas sa isang sulok. Ang hangin sa loob ay amoy lavanda at mga lumang libro. Pagpasok niya, tila humakbang siya sa ibang panahon. Ang silid ay perpektong napreserba. Ang malaking kama sa gitna ay may puting kumot na tila inaantay lang ang pagdating ng may-ari nito. Sa ibabaw ng isang vanity table, nakahilera ang mga bote ng pabango at mga suklay na gawa sa pilak. Isang estante ng libro ang puno ng mga nobela ng pag-ibig para itong isang dambana. Isang dambana para sa isang taong hindi nababalik. Nilapitan ni Marina ang mga litratong nakapatong sa ibabaw ng isang tokador. Sa bawat isang larawan, naroon ang isang babae. Isang babaeng may buhok na kasing itim ng gabi at ngiting kasing liwanag ng araw. Sa tabi nito laging naroon si Mateo. Ang mga mata ay puno ng pagsamba at pagmamahal na hindi pa kailanman nakita ni Marina sa kanya. "Isabela," bulong ni Marina sa sarili. Ito pala ang babaeng pinangalanan ng mga hardinero. Nagpatuloy siya sa paglibot. Nakabukas ang pinto ng isang malaking walk-in closet. Sa loob, nakasabit ang mga eleganteng bestida. Lahat ay tila magkakasya sa kanya. Isang pakiramdam ng pagkabagabag ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit pamilyar ang lahat? At doon, sa dingding na katapat ng kama, nakasabit ang pinakamalaking larawan. Isang oil painting portrait. Napako si Marina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang babae sa larawan, si Isabela, ay nakangiti. Ang mga kamay ay nakahawak sa isang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Hindi lang iyon. Ang mukha, ang hugis ng panga, ang tangos ng ilong, ang kurba ng mga labi. Ang babae sa larawan ay halos salamin ng kanyang sariling mukha. Napahawak si Marina sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit siya ang pinili ni Mateo? Dahil kamukha niya ito? Gumuho ang lahat ng mumunting pag-asang nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Ang mga maliliit na kabaitan ni Mateo, ang mga sandaling iyon ng tila tunay na pag-aalala. Lahat pala ay kasinungalingan. Lahat pala ay para sa anino ng babaeng ito. Ang mga luhang hindi niya namalayang namumuo ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Napahawak sa gilid ng tokador para suportahan ang sarili. Ang pakiramdam ay mas masakit pa kaysa noong gabi sa ospital. Noon, alam niya kung sino ang kalaban. Ngayon, ang kalaban niya ay isang multo, isang perpektong alaala
na hindi niya kailanman mapapantayan. Sa kanyang pagyuko, napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng vanity table sa tabi ng mga bote ng pabango. Isang maliit na diary na may leather cover. Nanginginig niyang binuklat iyon. Ang sulat kamay ay elegante, mga entry tungkol sa kanilang pag-iibigan ni Mateo, mga pangarap para sa hinaharap, mga plano para sa kanilang kasal. Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Marina. At sa huling pahina, nakasulat sa masayang sulat kamay, Week 12. Narinig namin ang tibok ng puso mo sa unang pagkakataon, aming munting anghel. Hindi na kami makapaghintay na makilala ka. Mahal na mahal ka na namin ni Papa mo. Sa loob ng pahinang yon, may nakasingit na isang maliit, itim at puting litrato. Isang sonogram. Hinablot ito ni Marina. Tinitigan ang maliit na hugis sa larawan. Buntis din si Isabela. Buntis din siya ng... Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kasal, ang pag-aalaga, ang bahay na ito. Hindi ito para sa kanya. Ito ay isang pagtatangkang ituloy ang isang buhay na ninakaw ng kamatayan. Siya at ang kanyang anak ay mga pamalit lamang. Mga piyesa sa isang sirang laro para buuin muli ang nakaraan ni Mateo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nabitawan niya ang diary at ang sonogram. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Anong ginagawa mo rito? Isang malakas, galit na boses ang biglang pumunit sa katahimikan. Mabilis na lumingon si Marina. Nakatayo sa pintuan si Mateo, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong gulat at galit. Nakita niya ang tingin nito na napunta sa nakabukas na diary at sa sonogram na nasa sahig. Sinabi kong huwag kang papasok dito. Sigaw ni Mateo, humakbang papalapit sa kanya. Ngunit hindi natakot si Marina. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang sonogram mula sa sahig. Tumayo siya ng tuwid at hinarap si Mateo. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang litrato, ipinakita ito sa kanya. Sino ako sa iyo, Mateo? Tanong din niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng sakit. Isa lang ba akong kapalit? Habang nagaganap ang komprontasyon sa mansyon ng mga Vergara, sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng syudad, si Daniela Sarmiento ay kalmadong nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Hawak niya ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa kanyang tabi, sa ibabaw ng isang glass table, ay isang lumang litrato. 2 batang babae. Ang isa, ang mas matanda, ay nakangiti ng buong ningning. Ang buhok ay natatalian ng laso. Ang isa, ang mas bata, ay nakatayo sa likod nito, halos natatakpan ng anino ng kanyang kapatid. Si Isabela at siya, ang perpektong ate at ang anino nitong kapatid. Kinuha ni Daniela ang litrato, hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ni Isabela. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lagi kang bida, ate. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang silid. Laging ikaw ang magaling, ang maganda, ang mahal ng lahat. Naalala niya ang mga Pasko na si Isabela ang laging may pinakamaraming regalo. Ang mga kaarawan na lahat ng bisita ay nakapalibot kay Isabela. Naalala niya ang sakit ng pagiging invisible. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay si Mateo. Minahal niya si Mateo mula sa malayo. Sa katahimikan, umaasa siyang isang araw, mapapansin din siya nito. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay para lang kay Isabela. At nang mamatay si Isabela, sa halip na lumingon si Mateo sa kanya, ang nag-iisang taong naiwan, ibinuhos nito ang lahat ng atensyon sa pagluluksa. Tinalikuran siya nito. At ngayon, mayroon ng Marina. Isang babaeng kamukha ng kanyang ate. Isang babaeng buntis, tulad ng kanyang ate. Pinalitan mo siya
sabi ni Daniela. Ang boses ay puno ng lason. Pero hindi ako ang ipinalit mo, isang estranghero. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Ramon. Hello? Sagot niya. Ang boses ay matamis ngunit mapanganib. Daniela, anong nangyayari? Bakit hindi mo sinabi sa akin na CEO pala ng Vergara Corp ang asawa niya? Nanginginig na tanong ni Ramon sa kabilang linya. Relax, Ramon. Kalmadong sabi ni Daniela. Parte iyon ng plano. Hindi ba't gusto mo ng pera? Ng kapangyarihan? Pero gawin mo lang ang ipinapagawa ko. Putol ni Daniela. Ang tamis sa kanyang boses ay napalitan ng bakal. Tulungan mo ako at gagawin kitang mas mayaman pa kay Mateo. Pero kung papalpak ka, sisiguraduhin kong babalik ka sa pagiging basura. Natahimik si Ramon. Pagkatapos ay isang mahinang opo ang narinig niya bago niya pinatay ang tawag. Mga hangal na lalaki. Madaling kontrolin. Muli siyang humarap sa salamin, itinaas ang kanyang kopita. Kinuha mo na ang lahat sa akin, ate, pati si Mateo, sabi niya sa kanyang refleksyon. Ngayon, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa kanya, tulad ng pagsira niya sa buhay ko. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at tumawag sa ibang numero. Isang tao sa loob ng Vergara Corporation. Simula na ang plano. Utos niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Gusto kong bumagsak ang stock nila sa pagbubukas ng merkado bukas. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang photo gallery. Isang litrato ni Marina ang lumabas, isang candid shot na kuha sa labas ng mansyon. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang ganda mo, bulong niya. Halos kamukha mo na talaga siya. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para magkaroon ng isa pang aksidente. Ang tanong ni Marina ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang matalim na akusasyon na hindi masagot ni Mateo. Ang galit sa mukha ni Mateo ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas masakit tingnan. Ang pagkakasala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Hindi makatingin ng diretso kay Marina. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na sagot. Oo, isa ka ngang kapalit. Umalis ka, mahinang sabi ni Mateo. Ang boses ay garalgal. Iwan mo ako. Hindi niya sinasabi iyon para saktan si Marina. Sinasabi niya iyon dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan na isinasampal nito sa kanya. Hindi niya kayang harapin ang sarili niyang karuwagan. Ngunit para kay Marina, ang mga salitang iyon ay ang huling patak. Tumango siya. Ang mga luha ay tuluyan ng natuyo sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi siya hinarang ni Mateo. Hindi siya nito tinawag. Pagbalik niya sa kanyang sariling silid, hindi niya ito silid. Kailanman ay hindi naging kanya, ay nag-umpisa siyang mag-impake. Hindi ang mga mamahaling damit mula sa closet. Kinuha niya lang ang luma niyang bestida, ang kaunting pera na itinabi niya, at ang maliliit na gamit ng sanggol na siya mismo ang bumili. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod at wasak, ngunit sa mga mata nito may bagong apoy. Hindi ako isang anino, bulong niya sa sarili. Hindi ako isang pamalit. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat. Hindi mahaba, hindi madrama. Salamat sa lahat. Ngunit kailangan kong hanapin ang sarili ko. Hinubad niya ang mamahaling singsing na isinuot sa kanya ni Mateo. Ang simbolo ng kanilang kasunduan, ng kanilang kasinungalingan. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng sulat. Madaling araw na. Ang buong mansyon ay natutulog. Dahan-dahan, naglakad siya palabas. Walang luhang pumatak, walang pagsisisi. Tanging isang matatag na pagnanais na makatakas
na mabuo muli ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. Nang makalabas siya sa malaking gate, naglakad siya hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada. Doon, pumara siya ng isang taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Nag-isip si Marina. Wala siyang pupuntahan, wala siyang kilala, ngunit kailangan niyang magsimula. "Kahit saan lang po, Manong. Basta malayo dito." Habang umaandar ang taxi palayo sa kanyang ginintuang hawla, hindi napigilan ni Marina na sumulyap sa salamin sa gilid. Ang malaking mansyon ay unti-unting lumiliit, hanggang sa naging isa na lang itong tuldok sa dilim. Ngunit may isa pa siyang napansin. Isang itim na kotse, walang plaka, ilang metro ang layo sa likuran nila. Kanina pa ba yun nandoon? Sinubukan niyang iwaksi ang kaba. Guni-guni niya lang siguro. Pagod lang siya. Ngunit nang lumiko ang taxi sa isang eskinita, sumunod din ang itim na kotse. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang mga mata niya at ng taxi driver ay nagtagpo. Nakita niya ang takot sa mukha ng matandang lalaki. Hindi ito guni-guni. May sumusunod sa kanila. Ang katahimikan ang gumising kay Mateo. Hindi ang katahimikan ng malawak na mansyon na sanay na siya. Ito ay isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na may kulang. Isang katahimikan na may bigat. Bumangon siya. Naligo. Nagbihis. Ngunit habang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na ritual, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawawala. Pagbaba niya para mag-agahan, walang Marina na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. "Nasaan si Ma'am Marina?" tanong niya kay Manang Elena. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Hindi pa po siya lumalabas ng silid, sir," sagot ng kasambahay. Umakyat si Mateo. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Marina. Una, mahina. Pagkatapos, mas malakas, walang sagot. Pinihit niya ang doorknob, hindi nakalak. Pagpasok niya, ang silid ay malinis at maayos. Ngunit walang tao. Ang kama ay hindi nagalaw. Ang mga damit na binili niya para dito ay nakatupi pa rin ng perpekto sa loob ng aparador. At sa ibabaw ng kama, nandoon ang isang piraso ng papel. At sa ibabaw nito, kumikinang sa liwanag ng umaga, ang singsing. Kinuha niya ang mga ito. Binasa niya ang maikling sulat. "Salamat sa lahat. Ngunit kailangan kong hanapin ang sarili ko." 1,000 kutsilyo ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Umalis na siya. Iniwan na siya ni Marina. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang alaala ni Isabela, ang pagkakasala, ang takot. Lahat ay natabunan ng isang mas malakas na emosyon. Ang panginginig sa takot na mawala si Marina. Hindi dahil kamukha niya si Isabela, kundi dahil si Marina ay si Marina. Ang babaeng tahimik na nagpakita sa kanya ng lakas. Ang babaeng nagdala ng isang uri ng kapayapaan sa magulo niyang mundo. Nagsalita siya sa kawalan, sa hangin na iniwan ni Marina. "Mahal kita, Marina." Bulong niya. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi na ngayon lang niya nasabi. Hindi dahil kay Isabela, mahal kita, dahil ikaw, si Marina. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina. Kinuha niya ang telepono. "Antonio, hanapin mo si Marina de la Cruz. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Lahat ng resources. I want her found. Now." Habang naghihintay, sinubukan niyang magtrabaho para ilihis ang isip. Ngunit pagbukas niya ng kanyang laptop, bumungad sa kanya ang masamang balita. Ang stocks ng Vergara Corporation ay bumabagsak. May nag-leak ng mga confidential na impormasyon. Isang malinaw na corporate sabotage. Nag-ring ang telepono ni Antonio. "Sir, may nakuha na kami. Isang taxi driver ang tumawag. Isinakay niya si Ma'am Marina kaninang madaling araw. Pero may problema, sir. May isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Nawala sila sa paningin ng driver sa may bandang stamesa." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Sabotahe sa kumpanya, si Marina,
Tinatakbuhan ng isang itim na kotse. Hindi ito nagkataon lang. Iisa lang ang taong may motibo at may kakayahang gawin ito. Isang taong matagal na niyang pinaghihinalaan na may kinalaman din sa aksidente ni Isabela. Daniela. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Nasaan si Marina? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Isang tawa, isang malamig, at walang kaluluwang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mateo. Baka naman iniwan ka na ng bago mong laruan? Huwag mo siyang sasaktan, Daniela, o mananagot ka sa akin. Too late for threats, Mateo. Sabi ni Daniela, ang boses ay biglang naging seryoso. Enjoy the show. At pinatay nito ang tawag. Kasabay noon, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Si Antonio, hingal na hingal at namumutla. Sir, Daniela Sarmiento is calling for an emergency board meeting. She's claiming you're mentally unstable and is attempting a hostile takeover. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang gumising kay Marina. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang silya sa gitna ng isang abandonadong bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang sirang bintana sa itaas. Gising ka na pala. Lumabas si Daniela mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Sa likod niya ay si Ramon na hindi makatingin ng diretso kay Marina. Ang mukha ay puno ng takot at kasakiman. Bakit, Daniela? Mahinang tanong ni Marina. Anong ginawa ko sa'yo? Tumawa si Daniela. Ikaw? Wala. Ang kasalanan mo lang ay naging kamukha ka niya. Ikinuwento ni Daniela ang lahat. Ang pagiging kapatid niya kay Isabela, ang inggit, ang pagmamahal niya kay Mateo, at ang galit ng isang pamalit na tulad ni Marina ang pumalit sa pwesto ng kanyang ate. Dapat ako ang nandoon, sabi ni Daniela. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ako ang dapat niyang pinakasalan, pero mas pinili niya ang isang anino. Habang nagsasalita si Daniela, may binuksan ang isa sa mga tauhan ni Ramon na isang maliit, debateryang radyo. Ang ingay ng balita ay pumuno sa bodega. Nakatayo si Mateo sa harap ng Board of Directors ng Vergara Corporation. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pagdududa. Sa kabilang dulo ng mesa, si Daniela ay nakangisi, kampante sa kanyang tagumpay. As you can see, members of the board, simula ni Daniela, Mr. Vergara's recent erratic behavior, his sudden marriage to a destitute woman, it all points to a man who is no longer fit to lead this company. Hindi siya pinansin ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang maliit na kamera na alam niyang nagli-live stream ng pulong sa buong kumpanya. Isang protocol na siya mismo ang nagpatupad. Alam niyang may pagkakataon na mapapanood o maririnig ito ni Marina. Para sa kanya ang mga susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim. Totoo, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkamali ako. Hinayaan kong ikulong ako ng nakaraan. Hinayaan kong diktahan ng multo ng isang alaala ang mga desisyon ko. Tumingin siya diretso sa kamera. Pero ang babaeng tinutukoy ni Mr. Sarmiento, ang asawa ko, si Marina, tinuruan niya akong makita ang katotohanan. Ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng pamalit. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong hinaharap. This is ridiculous, sigaw ni Daniela. Maari niyong kunin ang kumpanya ko. Pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay lalong lumalakas, puno ng damdamin. Maari niyong kunin ang yaman ko. Wala akong pakialam sa mga yan. Pero poprotektahan ko ang asawa ko at ang aking anak gamit ang lahat ng mayroon ako, kahit ang sarili kong buhay. Narinig ni Marina ang bawat salita mula sa radyo.
Bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya, pag-asa at pag-ibig. "Patayin iyan!" sigaw ni Daniela, ngunit huli na. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Sumugod papasok ang mga pulis. "Itigil niyo yan! Pulis!" Gulat na napatingin si Daniela. Si Ramon, sa sobrang taranta, ay hinablot si Marina at tinutukan ng patalim sa leeg. "Huwag kayong lalapit!" sigaw niya. Hinawakan ni Marina ang kanyang tiyan. Isang matinding kirot. Isang pamilyar na kirot. Humigpit ang kanyang paghinga. "Ramon, bitiwan mo siya!" sigaw ng isang pamilyar na boses. Nandoon si Mateo, kasama ng mga pulis. Ang muka ay puno ng pag-aalala at determinasyon, ngunit hindi na yon ang pinansin ni Marina. Ang sakit sa kanyang puson ay lalong tumitindi. Ang tubig ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga binti. Napatingin siya kay Mateo. Ang mga mata ay puno ng takot. "Mateo," hiningal niya. Ang bata, manganganak na ako." Ang sigaw ni Marina ay pumuno sa tensyonadong bodega. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang atensyon ni Ramon ay napunta sa kalagayan ni Marina. Ang sandaling iyon ng pag-aatubili ay sapat na. Mabilis pa sa kidlat, sumugod si Mateo. Hindi tulad ng isang CEO, kundi tulad ng isang leon na pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Itinulak niya si Ramon palayo kay Marina. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Mabilis na kumilos ang mga pulis at dinakma si Ramon at ang gulat na si Daniela. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay nasa iisang tao lamang. "Marina!" Sinalo niya ito bago pa ito bumagsak. Ang mukha ni Marina ay namumutla sa sakit. Ngunit nang makita niya si Mateo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nandito ka," bulong niya. "Lagi," sagot ni Mateo. Hinaplos ang kanyang mukha. "Palagi akong narito." Ang eksena ay lumipat sa isang maliwanag at malinis na silid sa ospital. Ang mga tunog ng sirena at sigawan ay napalitan ng kalmadong tunog ng heart monitor at ng paulit-ulit na paghikbi at pag-iri ni Marina. Sa buong oras na yon, hindi binitawan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot-lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanya. "Kaya mo yan, mahal." Paulit-ulit niyang bulong. "Kasama mo ako. Nandito lang ako." Bawat salita niya ay nagbibigay ng lakas kay Marina. Sa gitna ng sakit, nahanap niya ang kapayapaan sa presensya nito. At pagkatapos, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Ang pinakamagandang tunog na narinig nilang dalawa. "It's a boy," sabi ng doktor. Nakangiti. Inilapag ng nurse ang maliit na sanggol sa dibdib ni Marina. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pait ng nakaraan ay biglang naglaho. Tumingin siya sa munting mukha ng kanyang anak at pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo na umiiyak ng tahimik sa kanyang tabi. Ang eksenang ito ay malayong malayo sa eksena sa ospital. Maraming buwan na ang nakalipas. Dati, ang yak ng sanggol ay simbolo ng katapusan. Ngayon, ito ay simbolo ng isang bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Daniela Sarmiento at Ramon de la Cruz ay nasa lahat ng pahayagan. Sila ay nahatulan sa mga kasong kidnapping, corporate sabotage, at attempted murder. Nahanap ang hustisya. Isang hapon, sa tahimik na sala ng mansyon, habang natutulog ang kanilang anak na si Marco sa kuna, inilabas ni Mateo ang isang pamilyar na dokumento. Ang kanilang marriage contract. Umupo siya sa tabi ni Marina. Hindi na sa kabilang dulo ng mesa, kundi sa tabi niya, magkalapit. "Sa tingin ko, hindi na natin kailangan nito," sabi niya.
Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kinuha ni Marina ang isang bahagi ng kontrata at kinuha naman ni Mateo ang kabila. Sabay nilang pinunit iyon sa gitna. At pagkatapos ay pinunit pa ng pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang. Ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang deklarasyon. Ilang buwan pa ang lumipas, isang maaraw na hapon sa hardin. Si Marina ay naglalakad, habang si Mateo naman ay buong pagmamahal, nakarga-karga si Marco. Ang mansyon na dati isang malamig na hawla ay naging isang tunay na tahanan, puno ng tawanan at ng iyak ng isang sanggol. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno. Tumingin si Marina kay Mateo. Ang mga anino sa mga mata nito ay wala na. Ang natira na lang ay pagmamahal at kapayapaan. "Handa na ako," sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ngumiti si Mateo. "Handa para saan?" "Handa na akong magsimula ulit," sabi niya. Hinawakan ng kamay ni Mateo at ang maliit na kamay ng kanilang anak. "Kasama ka."